So, tayong lahat nagtanggap sa Diyos, sa ating Panginoon, ay tayo ang mga anak ng Diyos. Praise God. Pag hindi mo tanggapin ang Diyos sa buhay mo, hindi ko na sabihin, anak ka ng Diyos. Yung sinabi, ang nagtanggap. Praise God. So, ang nagtanggap sa Diyos. Hallelujah. At ang kanyang mga salita, iyong tatanggapin din sapagkat nagmumula sa tinanggap mo na ating Panginoon. Praise God. So, mga kapatid sa Panginoon, tayong nagpasimula sa paglingkod sa Panginoon, huwag ka nang uuro sapagkat yan ang kaligtasan po natin. Ang nagtanggap sa Panginoon, lubusin na niya, Pilipos, hallelujah po sa Lord. Ayun po yung sinabi sa Pilipos 1:12. 1:6. Hallelujah. Pakibasa po natin. Ito ang ating introduction na talata. Hebreo. Pilipos 1:6. Sa 6, Basa. na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lubusin hanggang sa araw. Praise God. Amen. Kung tayo ay naglingkod sa Panginoon, alam natin ang katotohanan na nanampalataya tayo sa Diyos. Alam po natin ang katotohanan na si Kristo ang katotohanan. Siya rin ang tagapagligtas. Mga kapatid, huwag ka nang umurong. Lubusin mo hanggang sa katapusan. Hanggang sa pagkatubos po sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Sa Hebrewan, sabi niya, kapag tayo ay umurong, kahit pa sabi niya, ang lingkod ko matuloy kapag umurong, hindi na ako nalulugod. So, walang kasayahan ang Diyos sa umurong. Praise God. Ika nga sa mga patotoo na aliw ako, mga kapatid sa Panginoon, na talagang ang Diyos hindi magbigay ng mga pagsubok na hindi natin kakayanin. Sukat-sukat kasi yun. Kapag mahina ang kalooban mo, bigyan ka rin ng pagsubok na hindi talaga labis doon sa iyong makakaya. So, alalahanin natin ang Diyos, mga kapatid sa Panginoon, na siya ang nagbibigay ng buhay, siya ang nagbibigay ng kalakasan ng katawan natin, lahat ang ating mga tinatamasa, mga material na bagay sa Diyos na mumula yun. So, ano pa? Ako lang, ano pang hanapin po natin. Kaya doon sa binasa natin sa ilang tao sa Gis 11 o sa talatang Gis hanggang 11. Yung Pilipos, ayun na pa sa atin. 1 Gis. Sa 10, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo magiging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Sa 11, na mga puspos ng bunga ng kabanalan na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Yun. So, kahit hindi natin ipaliwanag na yun, ang sinabi ng ating mga Panginoon, sa ating pagpapatuloy, doon natin makilala, doon natin ma-retrieve yung mabuti sa ating paglingkod. Sa kapag, minsan, kasi yung mananampalataya, minsan pag mananampalataya ngayon, bukas hindi na. So ano pong makukuha po natin doon? Hindi natin naintindihan. So pagpatuloy tayo, malalaman natin yung mga bagay pa na hindi natin nalalaman. Kaya sa ating pagpatuloy doon natin makilala yung tunay na katotohanan. Kasi kung minsan, nadala lang tayo sa agos, nadala lang tayo sa anong bagay. So mga kapatid, ipagpasensya na lang ninyo yung minsan kasi yung aking naridala ko na yung minsan yung tayo pa yung mga matanda na o mga matagal na parang nampalataya. Baka minsan sabihin natin na masyado namang radikal, masyado namang hindi. Mga kapatid, yung salita ng Diyos wala namang hindi radikal. Ang salita ng Diyos talaga may baliw, may halaga, kumbaga matimbang yun. So walang pakundangan, walang palugit ang Biblia. Kapag sinabi ng Panginoon ay hatulang ka. Pag sinabi ng Panginoon ay mali yun. Pag sinabi ng Biblia na hindi tama, o mali yun. Praise God, yun ang detalye ng Biblia, mga kapatid sa Panginoon.
So kapag sabihin na ikaw ay nagkamali, may kasalanan, kasalanan mo yun. Praise God. Ganon yung ng Bible, mga kapatid sa Panginoon. Kaya magpakalago sa kabutihan tayo, hindi yung magpakalago, maglago yung masama, hindi yung mabuti. Kumbaga, daigin natin yung masama sa mabuti. Sabi ng Roma. So, mga kapatid, ano ang sinabi ng Santiago 2, chapter 2, verse 10. Hallelujah. Praise God. Yan po yung ating mga pagkatandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon. Siguro marami naman tayong natutuhan dahil sa tayo ay matagal na rin nanampalataya. Katulad dito sila pastor, praise God, ito pa sila ang mga dinadala ko noong araw, matagal na. Napunta na lang din sila sa Coron. So sila ang pinapagmalaki ko kahit doon sa amin na sila ay talagang hindi naging pabigat sa ministry, naging sila, nag-giver sila. Kung talaga naging tapat sa Panginoon sa kapagpapaglikod. At pinagpala din sila. Nakita natin yung mga review sa taong mapagtupad sa liturtunin ng Diyos. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, kami man ay hindi talaga umunlad yung material namin, pero nagpapalago kami ng ministry, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nakarating kami dito sa lupa ng Coron at lupa ng Ginapakan. Praise God, meron tayong tinatayo doon. So mga kapatid sa Panginoon, ganun pa man, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Minibigyan ng mga budget para sa alam mo mga kapatid sa Panginoon, ako doon sa amin, totoo yung sinabi ng aking mahal sa buhay na wala kami. Ang aming anak buhay, farmers lang, kuminsan nanulugi. At wala kami sa mga kasangkapan tungkol sa mga insekto. Kaya kung may tanim kami ng palay, hintayin mo isang taon, magbigo ka pa doon. Kaya kamuti, kung ano pang mapagkakitaan, saging ganun lang mga kapatid sa Panginoon. Pero ang budget namin, ang papunta dito sa Coron pa, going lang dito, ay 1,000 balikan 1,000 din, mga kapatid sa Panginoon. Kaya bumabudget kami ng 2,000 sa aming travel sa gawain ng Panginoon. Sa bigil, ganun din, mga kapatid sa Panginoon. Pero pagkawain, nandiyan kami. Hindi kami nawalaan ng budget, mga kapatid sa Panginoon. So, bilib lang ako sa iba na maraming pera, pero hindi ko nakikita. Pera lang. Praise God. So mga kapatid, basahin po natin yung Santiago 2:10. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon ay natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa iyo. Yun, wala nang isus lahat yun, mga kapatid sa Panginoon. So kapanan po natin yung Biblia. Hindi naman natin pasan-pasan palagi. Praise God. Bagamat ang sabi ang Panginoon na Mateo, pumarito kayo sa akin, kayong nabibigat at lubat, kayo'y nahihirapan. Pasanin ninyo aking mga tukot, mag-aral kayo sa akin, sapagkat sa akin, makasumpong kayo ng kapahingahan ng iyong karuluan. Yung ibig sabihin, ito po yung will of God, o yung kautusan ng ating dakilang Diyos. Praise God. Yun po yung ipamuhay po natin, mga kapatid ko sa Panginoon. So, alam mo, hindi na sana kami dito ang room po namin kasi, di Chilo o Sagrada. Kasi gawain ngayon, pitasin ko doon. So, sure din lang din, kaya siyempre dito kami nununggo at wala sana kaming biyahe dahil kalooban ng Panginoon siguro dito kami nakaroon. Dahil walang biyahe na pasayrohan. Hindi pinabawal yung mga pasayro. So cargos pwede, pero nakasakay kami sa cargos. Hallelujah, sa Lord. Tamang parating kami ng Kulyon. Sabi ko sa tricycle na tuloy doon sa opisina ng Montenegro. So, paglabas namin ng nakita namin dito na sa gitna. Hindi na kami nakaano. So, lapit kami ng ibang pasero, hindi magpasakay dahil bawal daw. Nasanay kami dyan, nagsakay-sakay sa mga bawal. Ngayon, binawal na yung So, swerte na
siguro naawa sila sa amin o kalooban ng Panginoon, makarating kami dito. Kasi nalugod na rin ako sa aking bunso. Praise God, na tagal-tagal na rin siguro hindi kami na ano. Kasi hindi na hiwalay sa amin yan. Ngayon lang nahiwalay dito at dito namin ilagay. Hiwala kami dito si Sister Maming, si Pastor Bot, kasi dating parang mga anak ko na rin sila. Praise God. So dito namin nakalagay siya at yun ang kwan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tanawin natin yung Bible kapag ano ang sinabi ng Biblia, yun po yung ating gagawin. Dito yung magkulang doon. Praise God. Deuteronomio 4:2. Pakibas. Wala pa tayong oras, sorry. Wala tayong unit. 11:30. Praise God. Deuteronomio chapter 4 verse 2. Sabi, huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon, ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo. Yeah. Ano nakalagay doon? Di na natin ma-advise, di natin ma-debate. Praise God. Hindi kung ano nakalagay yun. Sa 12:32, Deuteronomio 12:32. Sabi dito, sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo, huwag ninyo itong daragdagan, ibabawasan. Yeah. Huwag ninyong bawasan, hindi rin ninyo dagdagan. So, dito lang tayo magbalik-balik. Dito lang tayo magtuloy-tuloy. Sa Biblia, sa sinabi ng Biblia, sinabi ng Panginoon. Kaya doon lang tayo manatili. Ganon din sa Revelation 22, verse 18 to 19. 22:9 hanggang 18. 18 hanggang 19 o 18-19. Kaya 22:18. Oh. Revelation. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga profesia na nasa aklat na ito. Sa sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. 19. Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Yeah. So, siguro di ka rin papayag na bawasan ang parte mo. At siguro di ka rin papayag na dagdagan ka ng palo ng Diyos. So, kung ano nang sulat, yun. Kaya binabalaan, sabi ni Juan Dibidag, na kung ano ang sino ang magdagdag, dagdagan ng salutan. Kung bawasan naman niya, bawasan ka ng bahagi mo. So, pipili ka. Pwede naman siguro may opinion ka naman. Magpili ka doon. Praise God. Pero, ingatan mo yung salot ng Diyos. Praise God. Kaya, marami kasi ngayon mga kapatid ko sa Panginoon ang takbo. Na hindi ko naman linalahat, pero yung takbo na tinika po natin na hindi may bawas at may kulang. May dagdag. Praise God. Doon sa amin, may nakaturo, doon nakarating sa amin, na yung mag-asawa, halimbawa mag-asawa tayo, maghiwalay tayo, pwede naman mag-asawa ako. Praise God. Sa akin, hindi pwede. Yung magsama na mag-asawa, at saka yung tumingin, saan ang matimbang doon? Kapag ako ay
tumingin sa isang babae na may masamang hangad ko, nagkakasala ako ng pangalo niya. Yung nagsama lang ba kayo? Kung isang buwan ang sama nyo, kahit isang linggo, bilang mag-asawa, ano ang ginagawa nyo? Ano ang ginagawa sa nagtingin? Di ba? Mas mabigat yung nagsama na kayo kaysa tingin lang. Di ba? Ngayon yan, marami nangyayari. Meron pa nga nagabaon ng mga babae. Kaya isipin natin yung takbo natin. Mayroong nagabaon na mga ministro ng baon nilang babae sa rakat. Pero may asawa sila. Magkuha lang akong baon ko para hindi ako magutom. Praise God. Isipin natin yung maraming mga ngaral. Ngayon dumarating yung mga maraming mga ngaral na hindi totoo. Bantayan po natin, mga minamahal kong mga kapatid. Kung gusto nyo ang langit, sikapan ninyo yung mga bagay na panlangit. Huwag yung mga bagay na pang sa ibabaw na ng lupa. Sapagkat ang Diyos hindi nagbibiro kung ano ang ginawa mo, kagantihan ka ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Tingnan natin yung Matthew chapter 5 verse 18 to 19. Matthew, Word of God, o salita ng Diyos ni Jesus sa pure gospel po mga kapatid sa Panginoon. Dito sa Matthew 5, 18, 19. Sa Matthew 5, 18 hanggang 19. Amen. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa utusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Sa 19, kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawagin kaliit-liitan sa harian ng langit. Datapwat ang sinumang gumaganap at ituro, ito'y tatawagin dakila sa kaharian. Sige ka. Kulang ang Biblia at hindi ka maging dakila sa kaharian ng Diyos. Yun na. Kaya ang kautosan ng Diyos, hindi po parang nagapasan-pasan tayo ng mga mabigat. Sa ating kalooban kasi, mga kapatid sa Panginoon, mayroon pang nagsabi, ang panglabas, ang iningatan natin sa puso. Ang tanong ko ngayon, pabanalin mo ang puso mo, saan nakalagay? Ang puso po natin ay pwedeng ilapag natin sa istante o saan nakalagay ang puso mo? Praise God. Di ba ang puso natin sa loob ng katawan natin? Praise God. Hindi naman sa labas pabanalin mo ang puso mo at ang katawan mo gumawa ka ng masama. Yan. Kailangan ang ginagawa natin, lahat na ginagawa natin galing sa puso natin. Praise God. Magawa tayo ng masama, hindi natin ginagawa yan kung hindi natin naiisip at galing sa puso po natin. Kaya mahalaga daw sa puso. Doon makikita ang kabanalan sa puso. Para makita ang banal ka. Para makita na alis ka o peaceful ka sa paglingkod mo sa Panginoon. Naging tapat ka na masama ang ginagawa natin. Praise God. Sabihin ko, ginagawa ko. Kasi baka magalit kayo sa atin. Praise God. Kaya mga kapatid, yung langit na pinapangarap natin, yun talaga ay mahirap pasukin. Kaya nga sabi niya, magpilit kayo, pumasok sa makipot na pintuan, dahil masikip yung ibig sabihin yung mga gawa natin, nasanayan natin ang ating katawan. Kasi walang sino man sigurong paglabas agad sa sinapupunan ng kanyang magulang banalagahan. Lahat tayo ay nagdanas ng mga bagay na hindi natin naiintindihan ang ginagawa po natin. Basta ang ginagawa natin, pagkaari natin ang ating isip na mabuti lahat.
kung isipin natin para sa atin. Pero sa Diyos pala hindi. Praise God. So, nung tayo ay nagtanggap sa Panginoon, doon natin nalaman na iyon pala mga mali ating ginawa. Kaya, simula noon na natanggap natin ang Panginoon, utay-utay na nalalaman natin yung pala yung mga buhay nating nakaraan ay masama pala yung ginagawa. So, ngayon, malalaman na natin mga kapatid sa Panginoon, sabagka tayo ay nagligo na sa Panginoon, kaya alam natin, tayo naman ayaw, sige naman yung iba. Ganun pala sila. Pero isipin mo, yung nag-ausig, hindi yung matuwid. Diba? Pag matuwid kang tao, hindi ka mag-usig sa matuwid. Yung karamihan nag-ausig, yung masama. Sino nag-usig sa Panginoong Hesus? Sila ba yung mabuti? Hindi. Ang Panginoon ang inusig nila ang mabuti. Praise God. Kaya pag inusig ka, ikaw ang mabuti. Praise God. So, mga kapatid, patuloy po tayo mga kapatid sa Panginoon dito sa 21, mati pa rin, hallelujah po sa Lord, 27, chapter 21, 27. At sila, sa Matthew 21:27, at sila'y nagsisagot kay Jesus at sinabi, hindi namin nalalaman, at sila'y nagsisagot kay Jesus at sinabi, hindi, Revelation 21:27. Sa 27, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yung lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ganon. Praise God. Ganon yung kahigpit yung pagpasok doon. Praise God. Ganon pala yun. Yung gumagawa ng kasuklam-suklam, karumal-dumal, katampalasanan, ano pang iba doon. Praise God. Hindi yun papasok doon sa kaharian na pinapangarap po natin. Kaya, yung pinapangarap natin na nabanggit yung pag-aadito of salvation forgiving po mga kapatid sa Panginoon ay good. Lulun Bulawan. Hallelujah. Lulun Bulawan. Kaya ang pumapasok doon yung kuwan lang talaga. Yung peace. Hallelujah. Basta yung naglingkod na totoo sa Diyos. So, mga kapatid ko sa Panginoon, tayo ay magpatuloy sa paglingkod, magpatuloy di oro. Kung inausig ka, kayanin mo yan, anak ng Diyos. Praise God. Una namang anak ng Diyos na hindi usigin. Hallelujah sa Lord. Those one may be, kung sino ang nagpapatuloy at tininanahan sa kay Kristo, hindi kinaroon ng Diyos. Praise God. So, ito po yung ating isinulat dito sa Gawa 2:42. Po mga kapatid, yung mga patisipulos, nanatili sila nagsama-sama, nanatili nagpapatuloy sa Diyos, naglingkod sa ating mahal Panginoon. Praise God. Tayo kailangan din magpapatuloy tayo na gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Ito sila hindi naghiwa-hiwalay habang hindi sila nagkaroon ng kalakasan ng Holy Spirit. Praise God. So, mga kapatid sa Panginoon, Janet, malapit na tayo magtapos mga kapatid, huwag kayo malungkot. Hallelujah sa Lord. Sa Juan 8:47. Sa Juan 8:47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi. Yung mga anak ng Diyos, sumusunod yun sa mga salita ng Diyos. Ang sa Diyos, nakikinig sa Diyos, sa mga salita ng Diyos. Sa ipinapayo ng Diyos, sa bagay naman, ang Diyos hindi naman nakapunta dito at magpayo sa atin. Praise God.
So, ang Diyos naman ay nagawa ng mga bagay-bagay dito sa mundo para mayroong mga pastor na magamit ang Biblia at para maipangaral ang mabuti doon sa mga tao hindi pa nakaalam. Hallelujah sa Lord. Alam nyo, yung lolo ko, yung maliit-liit pa siya, bagong nagabinata, naging sakrista ng pari. Praise God. So, yung Biblia hindi pinapahipo-hipo kahit sino. Bata kung sino pa, yung lolo ko kasi naging sakristan. Yung lolo ko dito nabuhay sa dito Busuanga. Taga Busuanga, yung pinagmulan po namin. Hallelujah. So, hindi naalaman ng lolo ko na kung ano ang laman ng Biblia. Kasi yung nag-inat ng lolo ko ng pamilya naging sundalo yun. Na ang kwento niya, ang pare daw nagamisa, siya naman daw ay nagamura sa misa o sa pare. Kung anong sinalita ng pare, siya rin nagamura sa pare. Hindi man niya naintindihan ng pare ang salita niya, at ang salita ng pare hindi rin naintindihan ng lolo ko. Kay Latin man, hindi man niya naintindihan. Kaya ginawa ng lolo ko, habang nagamisa ang pare, sige salita ang pare, siya rin doon sa ilalim, siging pangbura sa pare. Kaya hindi man niya naintindihan ang salita, ang misa, ng sinasalita ng kanyang, praise God. So, sabi niya, ang Biblia, walang nakahipo kahit sino. Tinatago nila doon sa kabinet o sa altar. Inahalikan mo na bago ilalagay. Praise God. Kaya walang nakaalam kung ano ang laman ng Biblia. So, matagal na, nagdami na rin ang maalam at isinulat ng maraming language yung Biblia. Ngayon, dahil marami nang kaalam hanggang ibunyag talaga salita ng Diyos, mawala man ang langit at mga ang lupa, ang salita ng Diyos hindi mawala. Hanggang ngayon, swerte natin na inabot tayo ng pangaral. Praise God. So, ikaw ako, kung magpatuloy tayo, sigurado tayo. Sundin natin ito, mapa po natin. Biblia. Pag walang Biblia, wala tayong alam. Kung ano ang sinasabi ng magulang natin, susundin natin. Sapagkat wala tayong alam. Pag sabi ng magulang natin na huwag ka magpunta dyan sa baliti na yan, may tao dyan. Kahit wala, maniwala tayo kasi yung sinabi niya. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, alam na natin ang Biblia dahil tingnan natin. Kung hindi ka marunong magbasa, marunong ka naman makinig. May mata ka naman din. Praise God. Gusto mong tumingin, gusto mong makinig, gawa sa Diyos ang lahat ng bagay sa iyo para maglingkod ka sa Panginoon. Di bali malapad ang tainga mo, may tainga ka naman din. Di ba? Di bali may pangong ilong mo, basta may ilong ka. Praise God. Pinagsangkap ang Diyos lahat sa atin. May mata ka, makakita ka, magbunganga ka, makapagpuri ka. Praise God. Nasa iyo na kung hindi ka magano. So, kapatid sa Panginoon, hindi nagkulang ang Diyos. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ang masama, ngayon, kung tao ka, kilos-kilos ka, wala kang mata, wala kang ilong, wala kang tainga, hindi na maganda yun. Praise God. So, sabi ng Diyos, dalangin natin ang tao pareho sa wangis po natin. Diba? So, magwapo kayo. Ako lang hindi. God. Hallelujah. So patuloy tayo sa kaunting panahon, mga kapatid ko sa Panginoon, dito sa pagbabasahin po natin. Ano po yung binasa natin? 1 Juan 2, 3 hanggang 6. Sa unang Juan 2, 3, 6. hanggang 6. Chapter 2. Hanggang 6. Hanggang 6. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi na sa buong sanlibutan din naman. Sa 3, at sa ganito'y nalalaman natin na siya ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sa 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sa 5,
Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kaniya ang naging sakdal, ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo na sa kaniya. Sa 6, ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya, ay nararapat din namang lumakad na gaya ng nilakad. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid sa Panginoon. Praise God. Yun po, yung sinabi. Kaya maliwanag yung sinabi ng Bible. At sa kaninang sa ganito'y nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Kung hindi natin na tupad ang utos niya, hindi natin nakikilala siya. Sa 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Yun po. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito nalalaman natin tayo'y nasa kanya. At nagsasabing siya'y nananahan sa kanya, ay nararapat din namang lumakad na gaya ng ilinakad niya. Praise God. So, yun ang sinabi ng Bible. Kung gusto mo na salvation, lumakad ka na katulad linakad ng Diyos. Hindi naman natin nakita kung nagpariwari ano ginawa ng ating mga Panginoon. Hindi naman natin sinabi, hindi natin nabasa sa Biblia na ang Diyos ay nakasala. Siya ay nagtubos para sa iyo. Pinuhos ang dugo niya, kinubos sa tao, sa atin, sa naglingkod, sa lahat ng tao. Hindi lang naintindihan ng lahat ng tao. Kasi ang sa pagkasabi ng Panginoon sa buong sanglibutan. Gaya na naman, pagsinta ng Diyos sa buong sanglibutan, ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang layunin ng Diyos. Praise God. Kaya nagpakamatay ng ating Panginoon. Alam ba natin ang Diyos ang layunin sa mundo ito? Kaya nga, ang purpose ng Diyos sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa. Nagpakamatay ang Panginoon para iligtas yung dun sa libingan. Kaya yung pagkamatay ng Diyos sa loob ng 3 araw ay nangaral doon sa mga patay. Kaya si Kristo ay naging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Praise God. Okay. Unang Pedro 4:18. Unang Pedro 4:18. Magtapos na tayo, oras na. Hallelujah. Praise the Lord. 18. At kung ang matuwid ay bahagyan ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Yun. Ewan ko. Yatisa na lang ninyo kung saan sila magpunta. Praise God. Last verse. 2 Pedro 1 verse 5 to 10. Yes. Sa ikalawang Pedro, Ikalawang Pedro 1:5 hanggang 10. oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kaloob sa kapatid, at sa mabuting kaloob sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa iyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Amen. Sapagkat yung wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Yeah. Okay? Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Yan. Praise God. Hindi kayo mga hulog sa pananampalataya. Magawa natin ang kabutihan ng Diyos, tayo ay maging tapat sa paglingkod, mga kapatid sa Panginoon, may pag-iibigan, may kabanalan.
may pagpipigil sa sarili. Praise God. So, ang kabanalan huwag natin kalimutan. Sapagkat yan ang daan patungo sa ating Panginoon. Praise God. So, maraming salamat. Palakpak muna sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Awitan natin minsan ang Panginoon. Itong balik-balik kong awit, inspirasyon sa buhay ko, dahil marami na rin kasapulaan sa buhay ko ng daan. Kaya may napili akong awit para sa akin. Hallelujah, salamat. Praise God. Praise God. Ay salamatan ko ano ang Pinoon.
pinuri, aming sinasamba, pinaparangalan, Panginoon, marami pong salamat. Ama, pagpalain mo ang bote sa amin na makapagpatuloy kami, O Diyos, sa paglingkod. Gawin namin ang iyong kalooban, sumunod kami sa iyong alituntunin, Panginoon. Pinapasalamatan namin, O Diyos, yung mga biyaya sa lahat ng buhay po namin. Salamat sa pagbabago, Panginoon. Salamat sa lahat na mabuti na aming natamasa at mumula sa iyo, Panginoon. Kaya kami marabis na po pasalamat, Panginoon, sa lahat ng nasakuna na kami tinulungan mo, pinigtas mo, pinagpala mo material man espiritual, Panginoon. Kaya po maraming salamat, Panginoon, sa oras po na ito, na kami bigyan mong tibay, tatag ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, upang kami magpatuloy na maglingkod sa iyo, Diyos. Blisingan mo lang ang tagapangunan dito, Panginoon. Pagpalain na labis, O Diyos, sa Espiritu ng kalaman, magpatuloy na maglingkod sa iyo, pati ang kanyang may dagay na mga kapatid na dito, Panginoon. Pagpalain kaming lahat, O Diyos. Magtagpo sa iyo, Panginoon, sa huling sandali, na kami ay magtagpo-tagpo na magkakapatid sa paglingkod sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang lahat ng bagay na mga kapatiran, O Diyos, kahit saan sulong, Panginoon, pagpalain mo na magkaisang diwa sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ang oras po na ito, tinatas kita, Panginoon. Pinabalik ka marami sa iyong pagpupuri sa lahat na aming nagawa, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Palagpas sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Atin ang pinabalik sa ating nasinay ang God bless you, Presbyter Danny Abina, sa pagdala ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, puri po ang Diyos. At yung abagan po natin sa bangka, pagpaliban po muna natin mga minumahal ko mga kapatid. Abang po tayo para sa ating Presbyter sa kanyang pagpunta po sa gawain, mga minumahal ko mga kapatid, na alam po natin na sila po ay walang hanap buhay. Praise God, hallelujah. Kung tayo po ay magbigay, mga minamahal, kung saan po siya nakarating, parang nandoon po tayo, mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Kaya yung ibibigay natin, yung galing sa ating puso, hindi mabigat, mga minamahal ko mga kapatid, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya, mga minamahal. Kaya ibigay natin anuman ang sa isip natin na maluwag, mga minamahal, sapagkat yan po ay gagamitin po sa gawain ng ating mga Panginoon. Hindi po yan dadalhin sa masama, mga minamahal, mga kapatid. Hallelujah. At binibig ko ang awit sa ating Sister Kilay sa mga kaloob. Praise the Lord, mga kapatid, malaya po tayo magbigay. Habang ako po ay umawit.
sister sa pagdala ng ating makalangit at binigay ko po ang panalangin sa ating presbyter sa mga kaloob. Saan Praise God, hallelujah. O Diyos, salamat po Diyos sa mga biyaya, Panginoon. Aming pinapalangin o Diyos, pinapasalamatan ang lahat ng mga bagay na ginawa sa iyo, Panginoon. Na ito'y nagawa ng mga kapatiran dahil sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, yung kanilang mga kamay na nagbigay, o Diyos. Ibigay mo yung mga pagpapalang material para sa kanila, Diyos, kung araw-araw, Diyos. Pagpalain ang kanilang katawang physical, malawak na buhay, o Diyos, at ang kanilang pagpapatuloy sa paglingkod, Panginoon. Kaya po maraming salamat sa mga biyaya na ito, Diyos. Ipalakan dubli sa kanila, Panginoon, yung mga pagpapalang material, Diyos. Kahit anumang bagay na kanilang nabuhay, Panginoon, ihulog mo yung mga pagpapala para sa kanila, Panginoon. At ikaw, nagalang Diyos ang patnubay, kapayapaan ay suma sa kanila at malawak na buhay, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat, Pastor. At tayo po ay narito na sa Banala. Ang ating leader sa sunod na linggo, si Leonelito Ibangin pa rin mga kapatid. At ang ating mensahe, ating Pastor ng Puso. Praise God. May paalala ba? Kung wala na, kailan na? Ang alis? Sige, sa GC na lang, mga kapatid. Hallelujah. Kung sino po yung bakante, magsama po sa gawain sa Hansin, mga minamahal. At kung wala na po, tayo po narito na sa pagsamantalang pagkatapos, mga minamahal. At binigay ko po ang isang awit at closing prayer sa ating lecture sa kanya po ang pagkakataon.
Amen. Salamat sa iyong mga salita na aming pong napakinggan, Panginoon. Padaki pa, i-bless mo po ang bawat isa na ang iyong salita, Panginoon, ay tanim sa aming puso't isipan na ito'y tumubo. Habang kami ay nabubuhay dito sa lupa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong alagad na nagbibigay at nagturo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Kay Preacher Abin ng Panginoon, patuloy po pagpalain ang kanyang buhay kasama ng kanyang mga pamilya upang patuloy ang iyong mga salita na laghanap dito sa isla ng Palawan o saan bang grupalo ng Pilipinas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga nagdadala ng mga awitin sa MC, Panginoon, sa mga instrumentalist, sa mga nagbibigay handog, Panginoon, sa mga ikapo at mga handog, Panginoon, patuloy po i-bless ang bawat isa, Panginoon. At ngayon sa umagang ito, Panginoon, sa aming temporary paghiwa-hiwalay, gabayan mo po ang bawat isa sa aming mga pag-uwi na kami po ay ligtas na makarating sa aming tahanan, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Salamat po, Panginoon, at kahit sa aming mga kapatiran na wala sa ngayon, hindi na pag-attend ngayon, Panginoon, I hope sa susunod, Panginoon, hipuin mo po ang kanilang mga pusong isipan, Panginoon, na makarating sa sunod na linggo, Panginoon, upang kami po ay makataong pagpalad at makasama sa aming mga pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At kahit paman sa aming pagkain, Panginoon, patuloy kang i-bless ang naghanda nito, Panginoon. Bigyan po sila ng specifically na mga biyaya, Panginoon, na aming pong kainin materially ang mga pagkain ito upang palakas sa aming mga katawan upang kami po'y magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at ang kadalagaan at mga kapangyarihan na aking babalik sa iyong dakilang pangalan lamang sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. You look so